Si Samson ay isa sa mga hukom ng Israel na kilala sa kanyang pambihirang lakas na kaloob ng Diyos. Ipinanganak siya sa isang mag-asawang baog matapos silang mag-alay ng panata sa Diyos. Bilang bahagi ng panata nito, ipinagbawal na putulin ang kanyang buhok. Ang kanyang lakas ay naging instrumento upang talunin ang mga kaaway ng Israel, lalo na ang mga Filisteo. Gayunpaman, sa huli ay nawala ang kanyang lakas dahil sa pagtataksil ni Delilah na pinutol ang kanyang buhok. Sa kabila nito, napanumbalik niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng panalangin at nagdulot ng malaking pagkatalo sa mga Filisteo bago siya namatay. Ang kwento ni Samson ay matatagpuan sa aklat ng mga hukom, mga kabanata 13 hanggang 16 sa lumang tipan ng Biblia. Narito ang buod ng kanyang buhay sa Tagalog. Panganakan ni Samson. Ang mga Israelita ay muling nagkasala laban sa Diyos, kaya sila ay pinarusahan at pinasakop ng mga Filisteo sa loob na 40 taon. Sa panahong ito, may isang lalaki na nagngangalang Manoah na nakatira sa Zorah, mula sa Angkanidan. Ang kanyang asawa ay baog, ngunit isang araw, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi na magkakaanak siya ng isang lalaki. Ang bata ay tatalaga bilang isang Nazareo mula sinapupunan na nangangahulugang hindi siya dapat uminom ng alak, pagputol ng buhok, o humawak ng anumang bagay na marumi. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Lumaki si Samson na may pambihirang lakas na ibinigay ng Diyos. Isang araw sa kanyang pagbisita sa bayan ng Timna, nakita niya ang isang babaeng Filisteo at ninais niyang pakasalan ito, kahit na hindi ito gusto ng kanyang mga magulang. Sa paglalakbay papunta sa Timna, hinarap siya ng isang batang leon, ngunit pinatay ito ni Samson gamit ang kanyang sariling mga kamay dahil sa lakas na ibinigay ng Espiritu ng Diyos. Nang bumalik siya makalipas ang ilang panahon, nakita niya ang bangkay ng leon na puno ng pulot-pukyutan. Kinuha niya ito upang kainin. Ang pagtaksil ni Delilah. Tapos magpatuloy ang laban ni Samson laban sa mga Filisteo. Nakilala niya si Delilah, isang babae na nagmula rin sa Filistia. Nagpunta ang mga pinuno ng mga Filisteo kay Delilah at inutusan siyang alamin kung saan nanggagaling ang pambihirang lakas ni Samson upang siya'y mapigilan. Sa 3 beses, nagsinungaling si Samson tungkol sa kanyang lakas. Ngunit sa wakas, ipinaalam niya kay Delilah na ang sikreto ng kanyang lakas ay nasa kanyang buhok dahil siya ay isang Nazareo mula pa sa kanyang kapanganakan. Habang natutulog si Samson sa kandungan ni Delilah, tinawag niya ang mga Filisteo at pinaputol ang buhok ni Samson. Nang magising si Samson, nawala ang kanyang lakas at siya ay nahuli ng mga Filisteo. Tinakip nila si Samson, dinukit ang kanyang mga mata, at dinala siya sa Gaza kung saan siya ginawang alipin at pinakulong. Kamatayan ni Samson. Habang nasa piitan, unti-unting tumubo muli ang buhok ni Samson. Isang araw, ginanap ng mga Filisteo ang isang malaking pagtitipon sa templo ni Dagon, ang kanilang Diyos, upang magdiwang at pasalamatan ito sa pagkakahuli kay Samson. Dinala nila si Samson sa templo upang gawing libangan ang kanilang mga bisita. Nang makita ni Samson ang mga haligi ng templo, hiniling niya sa bata na humahawak sa kanya ay lapit siya sa mga haligi. Si Samson ay nanalangin sa Diyos at hiniling na muling bigyan siya ng lakas. Nang lumakas siya, itinulak niya ang mga haligi at kumuha ang templo na pumatay sa lahat ng nasa loob kasama na si Samson. Ang mga patay na Filisteo sa araw na iyon ay mas marami kaysa sa mga napatay ni Samson sa buong buhay niya. Katapusan ni Samson. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kinuha ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang katawan at inilibing sa pagitan ng Zorah at Estaol sa libingan ni Manoah, ang kanyang ama. Si Samson ay naging hukom ng Israel sa loob ng 20 taon. Ang kwento ni Samson ay isang halimbawa ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Ngunit ito rin ay isang paalala ng kahalagahan ng pagsunod sa Kanya at ng mga kahihinatnan ng pagsuway. Ano ang aral na makukuha natin sa buhay ni Samson? Lakas at kahinaan. Ang kwento ni Samson ay nagpapakita ng malakas na puwersa at kapangyarihan, ngunit tinadala nito ang ideya na ang ating mga kahinaan at pagkamali ay maaari ring magdulot ng malaking epekto. Kahit na siya ay napakalakas, hindi siya nakaligtas sa mga pagsubok, tukso. 2. Pagkukulang sa pagpipigil sa sarili. Ang hindi pagkakaroon ng sapat na self-control ay nagdulot ng pagkakabasag sa kanyang misyon. Ang pagiging mapusok at hindi pag-iwas sa tukso ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kapangyarihan. 3. Pagbabalik loob at pagpagsisi.
Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, si Samson ay nagkaroon ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos bago ang kanyang kamatayan. Ang kanyang huling mga sandali ay nagpapakita ng pagnanais na gawin ang tama kahit nahuli na. 4. Ang Diyos. Ang kwento ni Samson ay nagpapakita na kahit sa gitna ng mga pagkamali at kabiguan, ang Diyos ay may kapasidad na magbigay ng ikalawang pagkakataon at gamitin ang isang tao para sa kanyang layunin. Sa pangkalahatan, ang buhay ni Samson ay nagbibigay ng mga aral sa lakas ng tao, ang panganib ng kakulangan sa self-control at ang kahalagahan ng pagbabalik loob at awa ng Diyos. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli mga kabiblia. God bless, please like and subscribe to our channel.